Pumunta si Ginko sa isang isla matapos makarinig ng mga kwento tungkol sa mga tao na nabubuhay muli. Nang dumating siya sa nayon, napansin niyang nag-aalangan ang mga tao sa kanya, ngunit nagpunta siya sa beach ng gabi at nakakita ng mga ilaw na lumulutang sa tubig malapit sa isang batuhan. Doon niya nakilala si Mio, isang babae na nakakakita rin ng mga ilaw. Magkasama silang nagmasid sa mga ito, pero biglang dumating ang isang batang babae, si Isana, na nagsabi na oras na ng hapunan. Dinala nila si Ginko sa bahay, at doon nakipagkita siya sa ama ni Mio, na tinawag si Isana bilang Mana, ngunit itinaman ni Mio at sinabi na ang pangalan ng bata ay Isana. Pagkatapos nilang maghapunan, bumalik sila sa beach at sinabi ni Mio kay Ginko na hindi lumalabas ang mga ilaw kapag tumaas na ang buwan. Doon niya ibinahagi ang lihim ng Ryugu o ang Dragon Shrine. Ito ay isang lugar at isang malalim na bangin kung saan ang mga namatay ay muling ipinapanganak ng parang sila ay na-reborn. Inamin ni Mio na si Isana ay ang reborn na ina niyang si Mana. Nag-flashback kay Mio ang panahon kung kailan kinuha ng kanyang ama si Mana, ang kanyang may sakit na ina, papunta sa Ryugu upang sumailalim sa proseso ng rebirth. Takot si Mana sa kamatayan at nais niyang mabuhay muli. Nang mamatay si Mana sa Ryugu, may lumutang na pulang itlog na mula sa Ryugu. Ininom ni Mio ang itlog habang nagbubuntis siya, at ang bata na dinadala niya ay naging reborn na si Isana. Nakipagkasundo si Mio sa kanyang ama na hindi tatawaging Mana ang bata, dahil ayaw niyang malito ang kanyang ina/anak. Sa kasalukuyan, tinitimbang ni Mio kung ano ang tunay na nature ni Isana. Sinabi ni Ginko na mukhang normal naman ang bata, ngunit dahil sa proseso ng rebirth, hindi ito magiging ganap na tulad ng kanyang ina. Si Isana ay masaya na tinatawag siya ni Mio na Isana, ngunit malungkot siya kapag tinatawag siyang Mana. Nakita ni Ginko ang maraming mga tao ang na-reborn sa nayon, at tinanong niya si Isana kung siya ba ay masaya. Sinabi ni Isana na masaya siya ngunit naguguluhan din, dahil habang lumalaki siya, unti-unti niyang nararamdaman na mas lalo siyang nagiging tulad ng kanyang ina. Dumating si Ginko sa Ryugu at nakita ang mga pulang itlog na lumulutang, ngunit nang tingnan niya ang mga ito sa ilalim ng microscope, nalaman niyang ito pala ay mga produkto ng isang mushi. Ang mushi ay binabalik ang buhay ng mga nilalang pabalik sa kanilang embryonic state, kaya't lahat ng nabubuhay na nilalang na nalunod sa Ryugu ay bumabalik sa kanilang original form. Sinabi ni Ginko kay Mio na si Isana ay physically identical sa kanyang ina, ngunit dahil siya ay pinalaki ni Mio, hindi siya magiging katulad ng kanyang ina dahil iba ang na-experience niya sa buhay. Nag-decide si Mio na yakapin ang reality na ito para kay Isana at matutong tanggapin siya bilang kanyang anak, hindi bilang reborn na ina niya. Gustong umalis ni Ginko sa isla dahil wala siyang karapatan na pakilaman ang mga desisyon ng tao sa lugar, kung gusto nilang ma-rebirth ng paulit-ulit. Kinabukasan, nagkaroon ng malakas na bagyo, kaya't hindi nakalabas si Ginko mula sa isla. Hindi makatulog si Mio dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya't kahit may bagyo, naglakad-lakad ito. May nakita siyang bangka na tatangayin ng alon kaya't sinubukan niya itong ilayo sa pampang. Ngunit nilamon na siya ng alon. Nagpasya si Isana na iligtas si Mio nang makita niyang nalunod ito sa dagat. Nasagip ni Isana at Ginko si Mio, ngunit si Isana ay kinuha ng mushi kasama rin si Ginko. Malapit na silang ma-absorb ng mushi ngunit binitawan din sila nito. Na-realize ni Ginko na takot ang mga ito sa liwanag ng buwan kaya bigla itong bumitaw sa kanila. Matapos ang insidente, ibinili ni Ginko kay Mio na bagamat unsure siya na iwanan niya ang mushi, may karapatan pa rin ang mga tao sa isla na magdesisyon para sa kanilang sarili. Habang nagpapaalam si Ginko sa kanila, sinabi ni Isana na mas gusto niyang mamatay si Mio bilang siya pa rin, ang taong nakilala at minahal niya, kaysa ma-rebirth siya at mawala lahat ng mga alaala at karanasan niya bilang kanyang ina. Ang desisyong ito ni Isana ay nagpapakita ng pagkakaiba mula sa ina niyang si Mana, na mas pinili ang rebirth kaysa tanggapin ang kanyang natural na buhay. Nagpaalam si Ginko sa isla at naglayag papalayo, na iniisip ang muling rebirth, ang tunay na kahulugan ng buhay, at ang mga bagay na minsan ay mahirap tanggapin, kahit na ang mga natural na pagbabago ng buhay na dulot ng mushi. Isang araw, naglalakad si Ginko papunta sa isang nayon at may narinig siyang parang may sumisigaw na babae. Is that a woman? Matapos ay may nakita siyang babae na lumabas sa isang kuweba.
Hindi ito pinansin ni Ginko at matapos ang ilang oras, dumating na si Ginko sa paruroonan niya. Napansin niya ang mga bahay at mga tao na tinutubuan ng rust o kalawang, na si Ginko lang nakakakita. Nakipag-usap siya sa pinuno ng bayan at nalamang ang sakit ay umabot na ng 14 na taon, at maraming tao ang nagsisisi sa pagdating ni Shige. Si Shige, isang batang babae na itinatakwil ng buong nayon dahil sa isang kakaibang sakit. Ayon sa mga tao, si Shige ang dahilan ng pagkalat ng sakit sa mga bahay at katawan ng mga tao sa kanilang bayan, at nagsimula raw ito noong ipinanganak siya. Isa tong sakit na hindi gumagaling, kung saan ang mga tao ay nawawalan ng lakas at unti-unting nagiging matigas ang kanilang balat, na para bang tinutubuan ng rust. Sa kabila ng lahat ng paratang, tila si Shige ay isang inosenteng biktima. Kahit itinakwil na siya ng karamihan ng tao sa nayon, may iilang tao pa rin ang tumutulong sa kanya. Ang pinuno ng bayan at isang batang lalaki, si Tetsu, na tumulong kay Shige nang magkalat ang isang bag ng pagkain na hawak niya, at tahimik siyang nagpasalamat sa kanya. Pumunta si Ginko sa bahay ni Shige, kung saan ang kanyang mga magulang ay pareho ng palaging nakaratay, puno ng rust. Dito, sinabi ni Ginko kay Shige na alam niyang nakikita rin nito ang rust, at nag-alok siyang gamutin ang sakit kung sasabihin niya ang alam niya tungkol dito. Nag-set up ng magic smoke si Ginko kung saan makakapagsalita si Shige nang walang epekto kay Ginko. Puno ng kalungkutan at takot, sinabi ni Shige kay Ginko na ang kanyang boses ay nagdudulot ng rust, lalo na noong siya ay bata pa at patuloy na sumigaw sa isang kuweba sa bundok. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag magsalita at itago ito sa lahat, at nang dahil sa sakit, hindi na nila kayang magtrabaho. Dahil dito, sinabi ni Ginko kay Shige na ang rust na nakikita niya ay ang mushi na yasabi, isang uri ng mushi na kumakapit sa mga patay na nilalang at pinapabilis ang decomposition nito habang naglalabas ng kakaibang tunog. Ang boses ni Shige ay kaparehas ng tunog na nilalabas ng yasabi, mas matindi nga lang ang intensity. Sila ay attracted sa boses ni Shige kaya pumupunta sila sa nayon para maghanap ng pagkain. Ngunit dahil walang pagkain sa nayon nila, nilalang na nade-decompose, dumidikit na lang sila sa mga tao at nagiging dahilan ng paghina ng mga tao. Kinakain ng mushi ang mga nabubuhay. Pinili ni Shige na makinig kay Ginko at matutong magsulat, upang maipaliwanag kay Tetsu ang mga kwento ni Ginko tungkol sa mushi. Nag-usap si Ginko at Tetsu at nagtaka si Ginko bakit hindi siya tinatablan ng sakit. Si Tetsu ay bagong lipat lamang sa nayon matapos masira ang bayan niya malapit sa dagat. Pabalik-balik siya sa dati niyang bayan para tumulong sa pag-rebuild nito. Iisa lang ang nakikitang solusyon ni Ginko. Ito ay ikalat ang mga yasabi, ngunit dapat na din umalis si Shige sa nayon. Sinabi ni Ginko sa leader ng nayon na alam niya na ang rason ng pagkalat ng sakit. Habang binabasa naman ni Tetsu ang sulat ni binigay ni Shige. Ang sulat ay pasasalamat dahil sa magandang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit hindi siya marunong magbasa at kinuha ng isang matanda, na tauhan ng leader, ang letter at binasa. Ang pagkakaintindi ng matanda ay si Shige talaga ang dahilan ng paghina ng mga tao kaya tinawag niya ang mga taga-nayon para puntahan ang bahay nila Shige. Ngunit naunahan sila ni Tetsu. Nagkataon din na andoon si Ginko nang mabasa ng matanda ang letter. Dumating si Tetsu at Ginko sa bahay nila Shige at sinabihan niyang umalis na ang dalawang lovebirds. Dumating naman ang mga taga-nayon at kinausap ni Ginko ang leader ng nayon at ang mga tao, para pakalmeyin ang mga ito. Nakatakas sina Shige at Tetsu at patungo sila ng bundok. Nagpaplano na sila ng magiging buhay nila pag lumisan na sila sa nayon, nang bigla silang mahulog. Si Tetsu ay napuruhan. Si Shige ay nagsimula namang sumigaw para makahingi ng tulong habang ang yasabi mula sa nayon ay nagsimulang magtulungan upang makarating sa bundok, attracted sa boses ni Shige. Sa kabila ng lahat ng panganib, nakarating si Ginko sa kanila at pinanatag si Shige. Sinabi niya kay Shige na si Tetsu ay hindi tatamaan ng rust dahil siya ay lumaki sa tabi ng dagat, at ayaw ng yasabi sa saltwater at salty breeze ng dagat, na dumikit na kay Tetsu. Sa kalaunan, nawala ang rust sa buong bayan, at si Shige ay naging isang normal na batang babae muli, na may bagong pagkakataon sa buhay sa tabi ng dagat. Ang sakit ay unti-unting nawala, at ang mga tao sa bayan ay naririnig pa rin ng isang kakaibang magandang tunog na nagmumula sa bundok, na para bang si Shige ay patuloy na umaawit, isang simbolo ng kanyang sakripisyo at paglaya. Si Ginko ay dumating sa isang nayon na tinatamaan ng kakaibang halaman,
na nagsimulang magdulot ng pagkamatay ng ibang mga tanim at mga buhay sa paligid. Pagdating ni Ginkgo, nakatagpo siya ng isang batang babae na si Yahagi, isang mushishi o mushi master, na pinag-aaralan ng mga kakaibang halamang ito, at inaakala niyang natuklasan niya ang isang bagong uri ng mushi. Ang mga halaman ay mabilis na kumakalat at sinasabi ng mga tao na may koneksyon ito sa isang volcanic rock, kung saan nila unang nakita ang damo na ito ilang buwan na ang nakaraan. 3 araw matapos madiskubre ang halaman na ito, napuno na nila ang mga fields, at kapag namulaklak na ito, naglalabas ito ng spores na pumapatay sa ibang halaman. Dahil sa pagkalat nito, nagdesisyon ang mga tao sa nayon na sunugin ang buong bundok, upang pigilan ang mga ito mula sa pagkalat at pagpatay sa mga tanim. Si Yahagi, bagamat isang eksperto, ay nagdesisyon na ito na lang ang pinakamabilis na solusyon, pero si Ginkgo ay may doubts. Sinabi niyang hindi nila dapat isakripisyo ang buong bundok dahil hindi nila alam ang mga posibleng epekto ng kanilang gagawin. Tinulungan niya si Yahagi na maintindihan na hindi lahat ng problema ay dapat lutasin ng puwersa. Ngunit nagpatuloy pa rin ang mga tao sa kanilang plano, at sinubukan nilang sunugin ang bundok. Pagkatapos ng sunog, naglabasan ang mga asul na bola ng apoy, mga Kagami, na dahan-daang lumilipad papalayo. Ang mga Kagami ay mga maliliit na mushi na naglalaman ng isang mushi na tinatawag na Hidane, na kumakain ng init ng katawan ng mga tao. Kapag ang Hidane ay nakakakita ng init mula sa apoy, nagsisimula itong kumain ng init mula sa katawan ng mga tao, na nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang epekto. Ang mga halaman ay natupok at tingin niya ay mission accomplished na. Ngunit nakita niya na may mga Kagami sa nayon at nagsimulang mawalan ng init ang mga tao dahil dito. 7 tao ang namatay. Ang mga damo, na nakita sa bato, ay nakita din sa katawan ng mga namatay dahil sa Kagami. Si Yahagi, na hindi pa rin ganap na nauunawaan ang lahat ng ito, ay naka-inhale ng isa sa mga Kagami, at nagsimulang makaranas ng mga sintomas ng pagkakaroon ng Hidane. Nagkaroon na siya ng mga ugat sa loob ng katawan niya at umuubo ng halaman. Pinili niyang lisanin ang nayon at magtago upang mamatay, ngunit si Ginkgo ay hindi pumayag. Sinabi niya kay Yahagi na ang laban ay hindi pa tapos, at ang kanyang kamatayan ay hindi magtatapos sa problema ng Kagami. Nalaman ni Ginkgo na ang damo ang larvae form ng Kagami. Pag sinunog ang damo, magiging mature ang Kagami na mukhang ball of fire at sa loob nito ang Hidane. Pag naging ball of fire na sila, sa kanila iaabsorb ang init ng mga tao na ma-encounter nila. Nalaman rin ni Ginkgo na ang pinakamainam na paraan upang labanan ang mga Hidane ay hindi sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Kagami, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga katawan upang mapatay ang mga Hidane. Ang Kagami ay tinatawag ng init, at kapag sila ay inihaw o inilagay sa apoy, mawawala ang mga Hidane sa kanila. Gamit ang apoy ng Hidane, nilaga niya ang mga larvae form ng Kagami. Sinunog niya ang mga damo gamit ang apoy ng mature form nito, instead na ang mga tao ang magsunog dito. Sa huli, si Yahagi ay kumain ng pagkain na niluto gamit ang Kagami at nakaramdam ng unti-unting paggaling, na nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Inisip ni Ginkgo na ang mga Kagami ay maghahanap ng mga malamig na lugar kung saan maaari nilang maghintay ng winter, at tila nagpatuloy ang paglalakbay ng mga Kagami, ngunit ngayon ay medyo mas kontrolado na ng nayon ang sitwasyon. Natagpuan ni Ginkgo ang isang babaeng tumutugtog ng biwa, si Amane, at na-realize ni Ginkgo na ang kinakanta ni Amane ay tungkol sa mushi. Habang sila'y nag-uusap, nalaman ni Ginkgo na si Amane ay anak ng isang dating mushi master na namatay, dahil sa isang misyon niyang hindi natapos. Ibinahagi ni Amane kay Ginkgo ang kwento ng kanyang pagkabulag, at kung paano siya nakakita ng isang ganpuko, isang uri ng mushi na tumatakbo sa mata ng tao at unti-unting nagbibigay sa kanila ng kakayahan. Nagpangako ang kanyang ama na gagamutin siya, gamit ang isang eyeball ng isang tao na nakakakita ng ganpuko. Nahanap ng tatay niya ang mata ngunit nang buksan ang eyeball, isang itim na mushi ang lumabas at mabilis na nakatakas. Sumuko na sila sa paghahanap ngunit biglang nakakita ng liwanag si Amane. At sa unang pagkakataon, nakakita na siya. Kasabay nito ang pagkakaroon niya ng mga visions. Ngayon, nakikita niya ang nakaraan, hinaharap, at pati na ang mga lugar na malayo, ngunit ang lahat ng ito ay may kaakibat na pagkapagod. Para kay Amane, ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan ay nagsimula bilang isang biyaya ngunit naging isang pasanin. Minsan ay naging pinipili na lang niyang ipikit ang mata niya.
Nais niyang maging normal, pero ang kanyang mga mata ay patuloy na nagpapakita ng hindi magandang mga pangitain, lalo na ang hinaharap na hindi niya kayang baguhin. Habang tumatagal, naging isa siyang oracle, ngunit sa huli, hindi na siya pinapansin ng mga tao dahil sa takot sa kanilang kapalaran. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ni Ginkgo at yun ang reason bakit gusto niyang tanggalin ni Ginkgo ang kanyang mata at ilibing sa bundok para wala nang makagamit nito. Napansin ni Amane na ang kanyang mata ay nagsisimulang magbago, at hindi na magtatagal ay lalabas ang ganpuko mula sa kanya, at kapag nangyari iyon, maaari itong magdulot ng sakuna sa ibang tao. Kahit na ang mga mata ni Amane ay may dalang panganib, hindi siya natatakot na magpatuloy, pero ang ideya ng pagkawala ng kanyang kakayahan, ang hindi na makita ang hinaharap, ay nagbigay sa kanya ng relief. Nagpas siyang tulungan muna ni Ginkgo si Amane. Habang natutulog sila, nakakita ng kakaibang vision si Amane. Nakita niya ang future niya. Ilang gabi ulit ang nakalipas, biglang gumalaw ng sarili ang mga mata niya at lumabas sa eye socket niya. Mabuti ay nahuli ito ni Ginkgo. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang ama ni Tako, at ang bundok ay ipinamamana na sa kanya. Gayunpaman, ang mga kamag-anak ni Tako ay nagdesisyon na ibenta ito sa mga realtors, at hindi na itaguyod ang tradisyon ng protektahan ng bundok. Mula sa pagpanaw ng kanyang ama, nalang magbago ang kalagayan ng bundok. Ilang gabi ulit ang nakalipas. Mabas sa eye socket niya. Ito ni Ginkgo. Ang pagbabalik ng Nomad Group na Watari ay isang huling pagkakataon para kay Tako na magdesisyon kung tatalikuran niya ang responsibilidad niya o sasama sa mga Watari at maging malaya. Sa tulong ni Isaza, nagdesisyon siyang sumama mga nomad upang protektahan ang bundok. Ngunit nang magising siya isang umaga, nakita niyang hindi na si Isaza ang nandoon kundi si Ginkgo. Siya ang nagdala. Si Tako ay isang anak ng pamilya na nagmamay-ari ng bundok, at si Isaza, isang batang nomad. Parte siya ng isang nomad na grupo na Watari, na taon-taon pumupunta sa misteryosong bundok. Kahit na bihirang magtagpo ang mga batang ito, naging magkaibigan sila at natutunan ang mga sikreto ng bundok at ang mga nilalang na tumutulong upang mapanatili itong buhay. Ang bundok ay may isang espesyal na master, isang malaking isda, ang catfish, na pinaniniwala ang nagbabantay sa bundok at may koneksyon sa Kumyaku, isang channel o kanal na nagbibigay buhay sa lupa. Ang Kumyaku ay may mahalagang papel sa buhay ng bundok, at ang kulay ng fog na pumapalibot dito ay nagsisilbing senyales ng kalagayan ng bundok. Ang asul ay nagpapakita ng katatagan, ang pula ng hindi pagkakasundo, at ang ginto ay ang pinakamagandang oras upang maglakbay. Habang lumalaki si Tako, ipinakita ang kanyang mga nararamdamang pagkadismaya dahil sa kanyang mga responsibilidad sa bundok. Bagamat may mga nomad na dumadaan sa bundok, naiisip niyang hindi sapat ang mga iyon, gusto niyang magkaroon ng kalayaan gaya ng kay Isaza, na parang walang responsibilidad. Sa kabila ng mga ito, si Isaza ay patuloy na nagtuturo kay Tako ng mga kaalaman tungkol sa bundok at sa buhay ng nomad. Noong panahong ito, kasama ni Isaza si Ginkgo. Naging parte ng mga Watari si Ginkgo matapos mawala ang memorya niya. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang ama ni Tako, at ang bundok ay ipinamamana na sa kanya. Gayunpaman, ang mga kamag-anak ni Tako ay nagdesisyon na ibenta ito sa mga realtors, at hindi na itaguyod ang tradisyon ng protektahan ng bundok. Mula sa pagpanaw ng kanyang ama, nagsimulang magbago ang kalagayan ng bundok. Ang pagbabalik ng Nomad Group na Watari ay isang huling pagkakataon para kay Tako na magdesisyon kung tatalikuran niya ang responsibilidad niya o sasama sa mga Watari at maging malaya. Sa tulong ni Isaza, nagdesisyon siyang sumama sa mga nomad upang protektahan ang bundok. Ngunit nang magising siya isang umaga, nakita niyang hindi na si Isaza ang nandoon kundi si Ginkgo. Siya ang nagdala ng balita na ang Kumyaku ay gumalaw at ang mga nomad ay kailangang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Binigay ni Ginkgo ang huling mensahe ni Isaza kay Tako, na dapat sila ay umalis na sa bundok dahil hindi na mapakali ang Kumyaku. Naisip ni Tako na sana ay nakasama pa siya sa kanila, ngunit ang bundok ay mabilis na nagbago, at nang maglaon, sumabog ito at naging isang mapanganib na lugar. Nagdaan ang panahon, si Ginkgo ay bumalik sa nayon upang magbigay ng tulong, at ipinakita ang epekto ng pagkawala ng Kumyaku, ang mga bata sa nayon ay hamina, at ang buhay ng bundok ay unti-unting nawala. Si Ginkgo, bilang isang Mushi Master,
ay nagbigay ng gamot at payo upang matulungan ang mga bata, ngunit ang mga tanong ng pag-asa at pagnanasa ni Tako ay nanatili. Binanggit ni Tako na nagkita na sila dati ni Ginko. At si Azana ang nagsabi kay Ginko na may nangyayaring kababalaghan sa lugar nila Tako. Si Tako naman ay hindi nakalimutan si Isaza at patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik, ngunit sa isang mundo na puno ng pagbabago, hindi lahat ng bagay ay maaaring mabalik sa dati. Sa huli, si Ginko ay bumisita sa lawa ng master na catfish, at nagbigay pugay sa bundok na kanyang nakilala noon, isang bundok na katulad ng buhay ng tao, ay patuloy na nagbabago. Ito ang huling video para sa Season 1 ng anime series na Mushishi. Please like and subscribe and hit the notification bell para may notification kayo sa next recap ko ng second season and movie ng Mushishi.